Para po sa devotion natin patungkol sa total depravity. Napakalawak po niyan topic na yan. Pero alam niyo po, napakahalaga po niyan kung i-apply mo yan sa politics. Now, kung nauunawaan lang ng mga tao yung total depravity, ibig sabihin ng total depravity, yung mga tao meron talagang tendency maging corrupt. Bigyan mo ng oportunidad yung isang tao, magiging corrupt yan. Kaya po, napakahalaga ng theology, ng pagkakaunawa ng Biblia. Kasi po yung Biblia, binibigyan tayo ng proper and right understanding of human nature. Yung Biblia po, binibigyan tayo ng tamang analysis. Ano ba yung tao? At ang sinasabi po ng Biblia na yung tao, totally depraved. Ibig sabihin, makasalanan talaga. Kaya po, pag in-apply mo yan sa politika, yung ganyang mindset, dapat gumawa ka ng isang sistema na yung sistema na yon mahihirapan yung mga korap mag-survive. Tandaan po natin yan, no? Kumbaga dito sa Pilipinas, yung constitution natin, yung saligang batas natin, dapat sobrang matindi yung pangil niyan against sa mga korap. Now, ang problema po sa bansa natin, kahit sa constitution natin, para bang yung mga politiko mga anghel, no? Meron tayong konstitusyon na para bang mga anghel yung mga politiko na gagawa sila ng mabuti sa lahat ng oras. Sa totoo lang, kapag binigyan mo ng oportunidad yung mga tao na mga oportunidad na kumita, maging sakim, mangurap, magiging corrupt talaga sila. Kaya dapat yung mga batas natin against, hindi lang basta against, talagang dinisenyo para mahirapan yung mga corrupt maging corrupt. At mas maging madali para sa mga bubuting mga leader yung gumawa ng mabuti. Actually, narinig ko po sa isang politician, no? Sabi ng isang politician, kailangan makagawa tayo ng sistema na kapag corrupt ka, hindi ka magsosurvive dun sa sistema na yun. Kasi yung sistema na yun, nakadesenyo yun against corrupt people, corrupt leaders. Pero pag mabuti ka, mas magta-thrive ka dun sa sistema na yun. Having said that, yung total depravity po, tuturuan tayo niyan. Kung ako lang, no, masusunod. Yung mga batas natin dito sa Pilipinas, dahil meron akong mindset na biblical na yung tao corrupt, hindi mo talaga pagtitiwalaan niya ng kapangyarihan nang walang proper checks and balances. Explain ko pong mabuti. Ito po ay exclusive content, no? Medyo malawak na topic po ito, pero gusto ko na ring bitawan dito sa daily devotions natin kung ano dapat yung ilan sa mga solusyon dito sa ating bansa. So, Bible and politics. Applying this biblical concept in Philippine politics or Philippine government. 3 solusyon. Alam niyo po, pag in-apply ito sa Pilipinas, naniniwala ako, uunlad yung bansang Pilipinas eh. Number 1, law taxation. 3 L po ito. Number 1, law taxation. Dapat yung tax natin sobrang maliit lang. Bakit po? Kasi yung tax natin, pag pinagkatiwala mo sa mga politiko, napakadami dyan, kukurapin lang. Hindi lang naman DPWH ang may problema, lahat ng departamento eh. Bago yan makabalik sa taong bayan, nalustay na yan sa maraming kaparaanan. Alam naman natin yan, that's an open secret. Now, law taxation, bakit law taxation? Dapat mababa lang yung tax. Para yung tax, yung pera, hawak ng taong bayan, they will solve their own problems. Halimbawa po, problema ng kahirapan. Ang problema ng kahirapan, hindi po politiko ang magsosolve niyan. Ang magsosolve po niyan, yung taong nagtatrabaho sa pamilya. Kasi sa totoo lang, kung yung tatay mo, kapatid mo na nagtatrabaho, sila naman talaga yung may concern para iahon yung pamilya sa kahirapan. Kaya dapat yung pera nila manatili sa kanilang mga kamay at hindi na napupunta sa mga politiko. Yung tax natin dapat maliit lang, tapos mas maraming perang naiiwan sa bawat pamilyang Pilipino. Doon po mas mabilis umahon sa kahirapan yung bansa natin. Yung pera dapat nananatili sa mga entrepreneurs, mga businesses.
hindi na naipapasa sa politiko, tapos yung politiko nilulustay lang. Tsaka palang babalik sa taong bayan yung mga tira-tira. Number 1, low taxation. Number 2, limited government. Government exists to secure justice and maintain peace and order. Yung role lang ng gobyerno ay protektahan yung mga taong bayan. Mula saan? Mula sa mga gagawa ng masama. Government exists to secure justice, panatiliin yung hustisya. Kaya po dapat malaki yung budget ng judiciary, yung mga korte, mula sa Supreme Court pababa. Malaki yung budget para sa mga nagpapatupad ng batas, mga polis. Lahat ng sumusugpo ng krimen. Alam niyo po yung judiciary natin, 1% lang yung budget. ganun kababa. Kung ikukumpara mo sa ibang mga ahensya ng gobyerno. So, government exists to secure justice and maintain peace and order. Limited lang dapat yung government, hindi yung sobrang laki na lumalamon ng tax ng mga taong bayan. Tapos yung mga nakaupo sa pwesto, halos madalas sila yung nakikinabang. Limited government. Ang kasunod po kasi ng low taxation, limited government. And point number 3, libertarian constitution. A system that makes it easy for good citizens to thrive and hard for corrupt leaders to survive. Kailangan po natin ng konstitusyon na binibigyan ng kalayaan yung mga taong bayan, lalo na sa negosyo. Dapat mas mabilis magnegosyo. At binibigyan ng kalayaan yung mga tao na gawin yung mga dapat nilang gawin, gusto nilang gawin, na hindi masyadong nalilimitahan ng gobyerno. At yung konstitusyon, tsaka yung mga batas natin, nakadesenyo siya para sugpuin yung korupsyon. Kaya, alam niyo po, pag ito nangyari ito, mahaba pong explanation po ito kasi medyo philosophical po ito. Ito yung nasa puso ko na parang long time ago pa, no? Nung nag-aaral ako ng Biblia. Madidiscuss ko rin po ito sa maraming pagkakataon in the future. Kaya po ako nag-aaral ngayon ng batas, ng law, para po mas lumalim pa sa pagkakaunawa ng batas. Pero isa po talaga sa, kumbaga yung nasa puso ko, kumilos ang Panginoon at palayain yung bansa natin mula sa mga corrupt. And these are some of the ways to fight corruption. Low taxation, limited government, libertarian constitution. Yung libertarian constitution, it's a long way to go. Pero yung low taxation, pababain yung tax, mas feasible, no? Kung pagtutulong-tulungan lang nating mga Pilipino. Ako po, bilang nag-aral ng theology, nakikita ko po na yung gobyerno, pag masyadong malaki, hindi mo siya mapapagkatiwalaan talaga. Kailangan mo siyang paliitin. At kung maliit ang gobyerno, mas powerful yung mga citizens. At yung mga citizens, sila talaga may hawak ng pera. At sila yung nagsosolve ng kanilang problema, lalo na yung problema ng kahirapan. Hindi mo na kailangan pagkatiwala sa mga politiko yan. Kasi yung politiko, mas concerned sila sa sarili nila kesa iangat yung buhay ng pamilya mo. Pero, yung membro ng pamilya mo, yung tatay mo, mas concern yun kaysa sa mayor, governor o kung sino mang mga congressman na iahon yung pamilya mo. Dahil mas concern yung tatay mo, bakit kinukuha pa ng gobyerno yung sweldo ng tatay mo? Let's say, negosyo nyo 30%. Samantalang ikaw dapat ang nagsosolve ng problema ng kahirapan mo, nating lahat, mga Pilipino. So, yun lamang po, no? Dalalim po tayo rito sa usapang politics para po sa mga interested sa mga ganitong topics kasi inisip ko rin na mag-post ng maraming mga videos patungkol po rito. Ito po ay pinaka-introduction lang. Tip of the iceberg. So, yun lamang po. Magpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.